ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control project scandal sinimula ngayong araw. Hindi pagharap ng 18 dating mga tauhan ni Zaldico sa pagdinig, tinuligsa ng isang mambabatas. Kontraktor na si Curly Discaya wala na sa kustodiya ng Senado matapos arestuhin sa kasong malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman. Araw ng pagbubukas ng klase naging maayos ayon sa Philippine National Police. Magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Pagbubukas ng klase sa naturang mga lugar, sinuspindi. Japan naglabas ng tsunami advisory bunsod ng naranasan lindol sa Pilipinas. Inanyayahan na mag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian upang tuldukan ang hidwaan kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na Pangulo ng Senado. Ang hakbang na ito ay sa kabila ng patuloy na agawan sa liderato ng Senado matapos ideklara ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na sila na ang may hawak ng mayorya. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Ang 3 librong tinutukoy ng senador ay ang Saligang Batas ng Pilipinas, ang Rules ng Senado at ang Biblia. Sa kasalukuyan, wala pang direktang sagot si Senator Gatchalian sa hamon na ito ni Senator Cayetano. Gayunpaman, nag-post siya sa social media nitong linggo kung saan sinabi niyang malinaw ang batas at mahalagang pakinggan ang mga taong may sapat na kaalaman sa usaping ito. Dito ibinahagi niya ang mga larawan na nag-iisa-isa sa mga opisyal at personalidad na kumikilala sa legalidad ng kanyang pagkakahalal bilang Senate President pro tempore. Hindi valid at labag sa konstitusyon ang naging pagbabago sa Senado noong June 3 ayon kay Senator Loren Legarda. Iginiit ni Senator Legarda na siya pa rin ang legitimate na Senate President pro tempore dahil hindi umano naabot ang 13 bilang ng senador para sa pagsasagawa ng reorganization. Giit pa niya, hindi maaring gamiting batayan ang kasong Avellino versus Cuenco dahil isinailalim ito sa 1935 Constitution at hindi sa kasalukuyang 1987 Constitution. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Ikinagulat ng marami ang sorpresang pagdalo ni Senator Francis Chis Escudero sa nakaraang sesyon ng Senado noong June 3 na nagbigay daan para magkaroon ng quorum kung saan naihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, habang naibalik sa majority block ang mga miyembro ng minority. Sa isang podcast ng senador na inilabas kahapon na nai-record noong June 4, isang araw matapos ang kontrobersyal niyang pagdalo sa sesyon ng Senado, mariing pinabulaanan ng mambabatas ang mga bali-balitang may nakuha umano siyang political favor kapalit ang kanyang pagdalo sa Senate session. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng Saligang Batas. Noong June 3, 12 senador ang present sa sesyon na kinabibilangan ng mga miyembro ng minority bloc at ni Senator Escudero kung saan idineklara ang quorum. Kalinsabay nito ay idineklarang bakante ang lahat ng elected position sa Senado, kabilang na ang Senate presidency. Dumalo sa nasabing meeting ng Senate Durban Committee ay ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice, particular si Prosecutor General Richard Padulyon, maging yung ilang opisyal naman
mula sa Department of Budget and Management at Office of the Ombudsman at personal din dumalo sa nasabing meeting si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batiba. Dismayado ang ilang senador mula sa Gatchalian Bloc sa hindi pagdating ng ilan sa resource persons na kanilang inimbitahan sa consultation and organizational meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Partikular na rito ang 18 dating bodyguards o umano'y mga bagman ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa Senate Secretariat, walang tugon ang mga ito sa ipinadalang imbitasyon ng komite. Maging ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligot ay hindi rin sumagot sa komite. Bukod sa kanila, hindi rin dumalo sa nasabing meeting ng Blue Ribbon Committee ang ilang mambabatas na inimbitahan ng komite gaya ni na former House Speaker Martin Romualdez, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, City of Iloilo Lone District Representative Jam Baronda at si ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay House of Representatives Secretary General Attorney Cheloy Garafil, tinanggihan ng Kamara o nag-decline sila sa imbitasyon dahil sa parliamentary courtesy. Pagdinig o sa nasabing meeting kanina ng Senate Blue Ribbon Committee ay during yung kanilang meeting, dumating dito sa Senate premises yung 18 dating bodyguards o umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico at personal silang pinuntahan o sinundo ni Senator Robin Padilla at pagkatapos nilang mag-log in doon sa Senate Security ay dumiretso sila sa opisina o tanggapan ni Senator Padilla kung saan sila nagsagawa ng press con kasabay nga ng ginagawang meeting ng Gatchalian Bloc Senate Blue Ribbon Committee. During yung meeting ni na Senator Erwin Tulfo, nakiusap siya sa Senate Secretariat na kung maaari ay puntahan sila sa opisina ni Senator Padilla para masamahan sana ni Senator Padilla yung mga nasabing individual para makapunta sila doon sa nasabing hearing at makapagbigay ng kanilang mga testimonya. Pero doon sa live press conference ng 18 dating bodyguards si dating Congressman Zaldico at kasama nila yung attorney nila na si Attorney Levi Baligot, sinabi nila na yung dahilan nila ng hindi pagdalo doon sa patawag ng Gatchalian Bloc Blue Ribbon Committee ay yung nakarating sa kanilang invitation ay wala umanong pirma ng Senate President at ng Chairman ng BRC. So, yung sa Ibinigay na sa kustodiya ng Korte sa Bulacan mula dito sa Senado ang public contractor na si Curly Discaya kaninang umaga. Ito ay matapos na siyang isyuhan ng warrant of arrest ng hukuman sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control projects. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego, nalungkot ang kanyang kliyente dahil sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa mga proyekto sa flood control at mga nangyayari sa Department of Public Works and Highways o DPWH, siya pa ang nakukulong. Wala pang opisyal na kumpirmadong ulat na maibibigay ang Office of the Civil Defense hinggil sa bilang ng mga casualty at sugatan. Ayon kay Yusek Harold Cabreros, inatasan na ang mga opisyal ng Department of National Defense at Office of the Civil Defense upang inspeksyonin ang lawak ng pinsala at pangunahan ang response operation base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Binigyan na rin ng direktiba ang lahat ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMOs na napabilisin ang kanilang response operation. Nakaalerto naman ang mga rescue unit ng iba't ibang uniform service para sa agarang deployment kung kinakailangan. Ayon sa OCD, mahigpit ang koordinasyon ng mga national agency sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong at agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Nakapagtala na ng mga pinsala sa iba't ibang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Naapektuhan din ang supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang komunidad na patuloy na nire-restore ng mga kinauukulang ahensya. Patuloy naman ang evacuation operation sa mga baybaying lugar bilang pag-iingat sa posibleng banta ng tsunami at iba pang epekto ng lindol. Kabilang sa mga
Pinakaapektadong lugar ang Region 12, Region 11, Region 9 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinapayuhan na ang publiko na huwag munang bumalik sa mga bahay at gusaling may nakikitang pinsala dahil sa posibilidad na malalakas na aftershock.